Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang ibinunyag ni Garcia, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So tila inuulan nga po ng batikos ngayon ang knockout artist Ryan Garcia matapos nitong mag-post sa kanyang official Instagram account ng litrato niya habang gumagamit ng gamot. Ayon kay Garcia ay nagkamali umano siya sa desisyon niya na ito na pag-post sa social media. Pero dahil wala na siyang taka sa ginawa niyang ito, kaya naman inamin niya na sa publiko kanina habang nasa press conference para sa kanyang paparating na laban kontra sa WBC Junior Welterweight World Champion Devin Haney. Paliwanag ni Garcia na aminado umano siya na may mga bisyo siya katulad ng pag-inom ng alak at paggamit ng gamot na nabanggit natin kanina. Pero hindi umano ibig sabihin nito ay wala siya sa focus sa world title fight niya sa susunod na buwan. Nakafocus daw talaga siya ng gusto para dito. Sadyang ginagawa niya lang daw talaga ang mga normal na bagay na ginagawa ng mga kaedad niyang 25 anyos. Nagkataon lang daw talaga na isa siyang public figure, kaya parang umaastang malaking bagay na may bisyo siya. Bagay naman na hindi nagustuhan ni Haney. Ayon kay Haney ay hindi daw siya natuwa sa mga pinagsasasabi ni Garcia sa publiko patungkol sa kanyang mga bisyo. Gawa ng mga role model daw sila ng mga kabataan. Madami umanong nanunood at umiidolo sa kanilang mga bata kaya dapat umano ay hindi mga masasamang bisyo ang ibinibigay nilang mga halimbawa sa mga kabataan. May punto naman dito si Haney. At isa din itong mga pinagagagawa ni Garcia na pagbibisyo sa mga dahilan kung bakit may suspetsya si Haney na mukhang may balak talagang mag-backout si Garcia sa laban. Lalo pat may dalang backup fighter ang Golden Boy Promotion sa press conference kanina na si undefeated junior welterweight contender Arnold Bersosa Jr. Kaya naman kahit may mga kontrata ng napirmahan at nagkaroon na ng mga press conference, ay mas mabuting wag muna tayong umasa na magtutuos na talaga ang dalawa. Tandaan po natin na madalas na din ngayong magkasama si Garcia at Floyd Mayweather Jr. At nitong nakalipas na 2 linggo lamang ay inamin pa mismo ni Garcia sa publiko na kinukumbinsi daw siya ni Mayweather na wag daw munang labanan si Haney kasi mas maayos daw kung labanan niya muna si Rolando Romero para sa WBA belt nito. At pag nakuha daw nito ang titulo ni Romero, ay doon na daw dapat siya lumaban kay Haney para sa isang unification fight. Paliwanag sa kanya ni Mayweather na pag lumaban daw kasi siya kay Haney nang wala siyang hawak na titulo ay hindi siya makakademand ng malaking bayad. Pero kung lalaban daw siya kay Haney na may hawak na din siyang titulo ay mas malaking pera na ang makukuha niya lalo pat sobra-sobra ang kasikatan niya kumpara kay Haney. Yan po ang mga payo ni Mayweather kay Garcia. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po sunod-sunod ang mga talo ng mga pambato natin kontra sa mga pambato ng Hapon sa nakalipas na 2 taon, ay mananatili nga pong magbibigay ng malalaking oportunidad ang MP Promotions President Sean Gibbons sa mga Pilipinong boksingero. Ito po ay dahil patuloy pa din na ilalaban ni Gibbons ang mga magigiting nating kababayan sa Japan. Ayon mismo sa post ng Viva Promotions official Facebook page, ay magpapatuloy umano ang collaboration sa pagitan ni Gibbons at ng chairman ng Taken Promotions na si Akihiko Honda. Kaya naman ibig sabihin po niyan ay tuloy-tuloy lang ang malalaking laban para sa mga Pinoy boxers natin sa Japan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.